Mainit na balita ngayon ang mula mismo kay Ripple CEO Brad Garlinghouse. Sa isang usapan kasama po ang isang banker, binigyang diin ni Ginong Garlinghouse na si XRP ay kayang mag-settle ng transaction sa loob lamang ng 3 seconds. Isang matinding pagkakaiba kumpara sa traditional na banking system na umaabot pa ng 24 hours. Ano ang ibig sabihin nito para sa hinaharap ng payments at para kay XRP? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, ano po ba ang naging tanong ng banker? Ayan, meron pong post dito si Madam Amelie. Sabi niya, wow! Yan, sabi ng banker, my transaction cost $10 and took me 24 hours to transfer the money. Yan, sabi naman ng Ripple CEO na si Ginong Brad Garlinghouse, for XRP, a settlement happens in 3 seconds. XRP will revolutionize the entire banking system. Yan, may actual po rito na video clip pero hindi po natin panunuorin kasi masyado pong mahina yung volume. Pero kung gusto po ninyong panoorin, ayan, panoorin na lamang po ninyo rito sa X account ni Madam Emily. Ayan, nagkwento po ang banker ng kanyang personal na karanasan habang nasa Bank of England. Kinakailangan daw po niyang magbayad ng renta at ng malipat niya. Ayan, para maglipat siya ng pera. Inabot po ng 24 hours bago dumating ang funds at may $10 na fee pa. Habang pending po ang transfer, uninsured ang payment kaya may risk. Para sa kanya, ito po ay malaking issue, lalo na sa mas mababang kita. Dito po pumasok ang tanong niya kay Ginong Garlinghouse. Ang tanong niya, kung si Ripple ba ay hindi magiging vulnerable kapag ito ang nadidistribute, kung ito ay nagdidistribute ng liquidity. Possible daw bang magkaroon ng sitwasyon na lahat ay gustong kumuha ng liquidity pero walang gustong magbigay dahil sa kawalan ng tiwala? Kung iisipin, ang concern na ito ay mahalaga para sa stability ng isang financial system. Kung mawalan po ng tiwala, maaring bumagsak po ang halaga ng isang asset. Ngayon, ang sagot po rito ni Ginong Garlinghouse ay ito. Dito po niya nilinaw na si Ripple ay hindi nagbibigay ng sariling liquidity. Sa halip ay nagpo-provide lamang po siya ng technology para makuha ang liquidity na nasa market. Binanggit pa niya ang laki ng digital asset market kung saan mahigit $50 billion ang na-trade sa loob ng 24 hours across XRP, Bitcoin at saka Ethereum. Ang ibig pong sabihin nito, may malalim na liquidity na umiikot po na hindi nakasentro lamang kay XRP. Dagdag pa niya, hindi malinaw ang ideya ng run on Ripple dahil hindi naman liquidity provider ang kanilang modelo. Ang tamang konteksto ay run on digital assets. Ngunit kahit dito ay may ebidensya ng malakas na liquidity dahil sa malaking daily trading volume. Ang impact po nito sa market ay malinaw. Kapag nakikita po ng mga investors na hindi po dependent sa isang kumpanya ang liquidity, mas tataas ang kanilang confidence sa asset. At kapag mataas po ang confidence, mas lalakas ang suporta para sa presyo. Ngayon ay ano po ang ipinakita ni Ginoong Garlinghouse tungkol kay XRP? Sinabi po ni Ginoong Garlinghouse na para kay XRP, ang settlement ay nangyayari sa loob lamang ng 3 seconds. Ito ay malayo sa traditional banking na umaabot ng isang buong araw. Kung iisipin po natin, napakalaking bintahe nito. Para po sa mga businesses o individuals na naglilipat po ng pera, mas mabilis at mas mura po ang proseso. Dahil dito, tumataas po ang posibilidad na mas maraming institution ang gumamit kay XRP bilang bridge currency. Market-wise, kung mas maraming gumagamit ng isang token, mas tumataas po ang demand. At sa huli, mas nagiging bullish po ang presyo.
At bilang panghuli, ang opinyon ko naman tungkol dito ay malinaw po na ipinapakita ni Ginong Garlinghouse kung bakit kakaiba itong si XRP kumpara sa traditional na sistema. Ang bilis po ng settlement ay hindi lang simpleng convenience kundi isang malaking pagbabago na pwede pong mag-transform ng global payments. Kung patuloy itong maipapakita sa publiko at sa mga institutions, lalakas po ang case ng XRP bilang seryosong player sa financial system. Pero syempre, hindi pa rin po mawawala ang mga risk gaya ng regulation at saka market volatility. Sa kabuuan, ang punto po dito ay simple. Habang ang traditional na sistema ay mabagal at mahal, si XRP po ay mabilis at efficient. At kung mananatili pong consistent ito, pwedeng magbigay ng malakas na suporta sa kanyang presyo sa long term. Ren, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.